Pagbaba pa lamang ni Ramil mula sa chopper ay sinalubong kaagad siya ng mga naghihintay niyang tauhan. Naunang lumapit sa kanyang assistant niya si Chris. Iniabot nito sa kanyang isang folder. "Sir, here's the fax you've been waiting for." "Thanks, Chris," sabi niya. "Sir, here's the contract Mr. Forrest sent this morning. He needs to have it signed before his board meeting after lunch," sabi naman ni Al, ang isa namang executive niya. Bago pa man niya maabot ang binigay nito sa kanya ay nagring ang cellphone niya. Dinukot kaagad niya iyon mula sa bulsa ng polo niya. "Mr. Peters," masiglang bati niya sa tumatawag. Ito ang may-ari ng Merry Foods. Mga health foods ang minamanufacture ng kumpanya nito. Nabalitaan ng lolo niya mula sa reliable source na di umano nito na nagbagsak si Mr. Peters na ibenta ang kumpanya nito. Their company, Gold Mix Corporation, was a work in progress. Iyon ang madalas sabihin ng lolo niya na si Don Roman Castellanes. Ramil begged to disagree. Noon pa natapos ang work at nagprogresibo na ng Gold Mix. In fact, it was nearly a giant, pero hindi makontento roon ng lolo niya. Semi-retired na ito at iniwan na nito sa kanya ang pamamahala sa kumpanya. In theory, pero kung tutuusin ay napakalaki at napakabigat pa rin ang impluensya at opinion nito sa pagpapatakbo ng Gold Mix. Don Ramon was a workaholic. Typical type A personality ito ng kinakarir ng pagiging achiever at saksakan ng taas ang standards nito. Ang papa niyang si Ramon Jr. ay sumunod di umano sa yapak ng lolo niya. His father graduated cum laude from the University of the Philippines and was an instrumental in sealing deals that pushed the company's earning off the charts. Hindi na siguro katakatakang inatake ito sa puso sa edad na 45. Maybe the stress got too much for his heart to take. Nakadagdag pa siguro doon ang paghihiwalay nito at ng mama niya. And then shortly after the breakup of their marriage, his mother died from a vehicular accident. Aksidenteng tinuturing iyon, pero ayon na rin sa bali-balita ay mukhang lasing na lasing ang mama niya kaya bumangga ang kotse nito sa malaking puno. Naapektuhan siya ng husto ng mga pangyayari. Kahit kasi may ideya siya sa gulo ng pagsasama ng mga magulang niya, ay mas gusto pa rin niyang kung magkasama ang mga ito. And then almost in the blink of an eye, he lost them both. Ang lolo na niya ang tumayong father figure niya. And what an awesome father figure he was. Natatakot siya rito na namamangha na humahanga. Ibinigay nito ang lahat ng kailangan niya, maging ang ilang mga luho niya. Ang hinihingi lang daw nitong kapalit ay ang ibigay niya ang best niya sa lahat ng bagay. At iyon nga ang ginawa niya. Gaya ng papa niya ay cum laude siya nang graduate siya sa UP. Business ad ang kinuha niyang kurso. Pagkatapos ay nag-masters pa siya. He forced himself to become a go-getter and because he felt he had no other choice. Wala sa bokabularyo ng lolo niya ang mga salitang relax, chill o slow down. Ramil knew no other way of life so he could do nothing but follow his grandfather and father's footsteps. Maganda naman ang kinalabasan niyon. Hayun nga't sa ilalim ng pangangalaga niya ay patuloy pa ang paglago ng Gold Mix. "I hope you'll be telling me we have a deal," sabi niya kay Mr. Peters. Habang nakikinig siya rito ay panay ang pirma niya sa mga papeles na ibinibigay sa kanya ng sekretarya niyang si Maris. Mga standards document iyon na hindi na niya kailangang basahin ng mabuti ang nilalaman kaya pwede siyang pumirma lang ng pumirma kahit pa nakikipag-usap siya. "I would want to say yes, but, well, another company has made me an offer and it's too tempting to refuse," ani Mr. Peters. Natigilan siya sa pagpirma. Itinulak niya palayo ang mga papeles na nakaumang sa kanya at saka tumalikod at iniwan ang mga nakaumpok sa kanya. "What do you mean?" tanong niya na pinipilit huwag ipahalata rito ang iritasyon. "Well, there's nothing definite of course. It's just that company this has sent me some feelers. They're offering so much more for Merry Foods than Gold Mix." Kabisado na niya ang mundong ginagalawan niya, kaya may ideya na siya kung ano ang ginagawa nito. "How much more?" tanong niya. "Oh, about 10 million more,"
I see. Mabilis siyang nagkalkula sa isip, kaya niyang palusutin ang 10 milyon pa, pero hindi rin siya karapat-dapat na karakarakang pumayag. Walang ipinagkaiba ang pagbili ng kumpanya sa pagbili ng tsinelas sa Divisoria. One must know how to haggle. Ang hindi marunong makipagtawaran ay hindi lang talo kundi mukha ring katawa-tawa. What are you planning to do? Tanong niya. Kunwari medyo tinatabangan siya. Well, that's up to you, sabi ni Mr. Peters. It's just out of courtesy that I informed you about this. I mean, considering the fact that we have almost a done deal. Yes, we have almost a done deal, saad niya. And you're the one who's turning your back on it. Iyon ang pinapahiwatig ng tinig niya. Pero swabe lang ang panunumbat niya. Hindi tama magkaroon ng kaaway, lalo kung hindi pa naman uli ang lahat. Isang mahalagang kaalaman iyon ang natutuhan niya sa kanlolo niya. I haven't said yes to them yet. I gave you priority, so I'm giving you the options right now. You have a week to think about this. I'm leaving for the Netherlands this afternoon, so I called you up. Paliwanag nito. Thank you, Mr. Peters. I'll give you a call as soon as I have made a decision. Sabi naman niya. Do that. Have a safe trip. Pinutol na niya ang koneksyon nila. Sa sobrang diin nga ng pagpindot niya sa button, kulang na lamang ay lumubog ang keypad niyon. He was pissed off. Tiyak na hindi matutuwa ang lolo sito niya kapag nalaman nito ang pangyayari. Ipinagyabang pa naman niya rito na dandel na ang negosasyon nila ni Mr. Peters. He and his big mouth. Maisasalba pa naman iyon. All he needed to do was to shell out more money. Pero kabawasan ng puntos iyon para sa lolo niya. I hate this. I really hate this. In fact, he was starting to hate this life. Parang parati siya nagmamadali, tila palaging naaabutan ng kung anong halimaw na hindi niya maaliwaran kung ano. Sa paggising pa lamang niya sa umaga ay umaarangkada na siya. Babangon siya na animoy parang spring ang likod niya. Maliligo siya sa loob lang ng 3 minuto. Magbibihis, hihigop lang ng kape pagkatapos ay diretso na siya sa kanyang sasakyan. He would work all day almost non-stop. Pagkatapos ay may mga social obligations pa naghihintay sa kanya. Pagdating ng weekends ay hindi pa rin siya makapag-relax. Bahagi na ng pagnenegosyo ang pakikipagsosyalan. Sa mga ganoong pagkakataon ay nakakabuo siya ng koneksyon, nakakapagsara ng mga deals at nagkakaroon ng mga alis. It was a rat race and he sometimes wondered how he could have a break, even just a short one. Para kasing nalulubat na siya. Sir, tawag sa kanya ng isa pa niyang tauhan nang bumalikwas siya. Not now, sabi niya rito. Nilagpasan na niya mga ito. But sir, I said not now. Singhal niya rito. Kapag kuwan ay mabilis na siya naglakad palayo. He was losing it and he didn't want to. For him, losing it was a sign of losing. Dapat ikontrolado niya ang emosyon niya. Kaysa masakal niya ang empleyado niyang ginagawa lang naman ang tungkulin nito, ay lumulan na siya sa elevator na sadya naghihintay para sa kanya. Dumiretso iyon sa palapag na kinaroroonan ng opisina niya. He went straight to his office, closed the door, and locked it. Kapag kuwan pabagsak na umupo siya sa swivel chair niya, pumikit siya at napabuntong hininga. The phone rang. The intercom buzzed, but he didn't give a damn. Pagod na pagod siya, kaya magpapahinga siya kahit ilang minuto lang. Sa Santa Fe ay hindi mapalagay si Neri habang nakatunghay sa dalampasigan. 2 araw na nakalilipas mula nang umalis ang pinsan niyang si Heidi na nagbakasyon sa kanila. Namimiss na kaagad niya ang pagkukulitan nila. May ibinalita rin ito sa kanya na ayaw man niyang aminin ay kinainggitan niya. Pinag-uusapan na raw nito at ng boyfriend nito ang tungkol sa kasal. Halos magkasing edad lang sila ni Heidi, pero siya, kahit nagkaroon na siya ng nobyo dati ay hindi naman seryoso iyon. Hindi nga umabot na 1 taon ng relasyon nila. Ang inaalala niya, kung magkakaroon man siya ng asawa, ay malamang na naisin nitong iwan na sila sa Santa Fe. Iyon ay kung tagaroon ang mapapangasawa niya. Halos lahat ng mga kabataan sa Santa Fe ay nangarap na lumipad sa syudad. Marami na rin sa mga taga roon na nagkapamilya at nagpasyang lisanin ng lugar. Pero siya ay parang ayaw niya. Ang tanga mo naman, hindi napigil ang paglait niya sa kanyang sarili. Napakakaiba niyata niya sa
pagkakaedad niya sa sabik na sabik makaalis ng islang kinalakahan nila. Masyado raw malit ang oportunidad doon para umasenso. Ang kapayapaan sa isla ang tiyak na pangungulilaan nila kapag nagkaroon siya doon. Noon ngang pansamantala siyang tumira sa bahay ng isang tiyuhin niya para mag-aral ng kolehiyo ay para siyang pinarusahan ng katakot-takot. Oo, nag-e-enjoy naman siya sa pamamasyal sa mga malls. Natuwa siyang manood ng sine, maglakwat siya sa mga parke at iba pang pasyalan. Pero dumating din ang punto na nagsawa na siya at hinahanap-hanap niya ang kapayapaang tangi sa Santa Fe lang niya natatagpuan. Hindi naman sila nasasabing pulube. May ilang bangka ang inay niya na ginagamit sa pangingisda ng kanilang kababaryo. May porsyento sila ng mga huli. Idagdag pa ron ang kita nila sa taniman sa lupang ipinamana rito ng tiyahin nito. Magmula na makagraduate siya ng kolehiyo ay tumutulong na siya sa inay niya sa pagkukwenta, pagkukubra at pagmamanage ng mga kinita nila. Hindi sila dukha, ngunit napakapayak lang ng kanilang pamumuhay. Oh, ano't natutulala ka riyan? Anang inay niya na sa likuran niya. Nangangarap ka na naman ng gising. Alam ko kung anong iniisip mo. Ang manirahan sa syudad, ano? Hindi po, tanggi niya. Totoo naman iyon. Normal na mangarap yun. Anito, at kapag nagkaroon ka ng oportunidad ay dapat lang nasamantalahin mo yun. Si inay ang kulit. Hindi ko nga po gustong umalis dito. Ang iniisip ko pa nga, kung mag-aasawa ako, paano kung gustuhin niyang ibang lugar kami manirahan? Asus, ang batang to. Bakit ba ganyan ang pinag-iisip mo? Kinabig siya nito't niyakap. Ilang sandaling hinagod-hagod lang nito ang buhok niya. Anak, alam mo, may mga bagay na hindi natin pwedeng pigilan. Saad nito. Ang paglipas ng mga sandali, ang pagbabago ng mga tao, at ang pag-udyok ng ating mga damdamin ay ilan lang sa mga iyon. Pilitin nating maging bukas ang isip sa mga pangyayari. Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong umasenso sa buhay, ay huwag mo nang basta-basta nalang tanggihan. Sayang eh. At dapat lang na sumama kayo sa akin, hindi ba? Naku, kontento na ako rito. Ay iiwan ko kayo mag-isa? Humugot ito ng malalim na hininga. Napagawi rin ang tingin nito sa baybaying kanina siya ang nakatanaw. Parang may iniaaninong ito roon. Wala namang problema sa akin yun. Anito, kaya ko ang sarili ko. Hayan nga't napalaki kita ng maayos kahit pa bata ka pa nang mamatay ang itay mo. Kung nalagpasan ko ang mahirap na panahong iyon, makakaya ko rin mamuhay rito na mag-isa. Napatingin siya rito. Hindi niya alam kung bakit pero may nabakas siyang malalim na lungkot sa tinig nito. Ayoko sa syudad, anak. Masyadong magaloroon at ano po? Untag niya rito nang hindi nito itinuloy ang sinabi. Ibang-iba rin ang mga tao roon. Masyadong malalaki ang agwat ng antas sa lipunan. Mahirap silang makasalamuha dahil kung minsan ay may mga antas mo tinitingnan at hindi yung tunay na pagkatao. Anito, alam niya nagtrabaho ito dati sa Maynila. Namasukan daw ito sa isang may kayang pamilya pero umalis din ito roon pagkalipas ng ilang taon dahil ng paninilbihan. Sa Santa Fe na ito tumuloy sa tiyahin nito na may kaunting ari-arian doon. Ang mga bugaw lang kasi nito na lolo't lola niya ay maaga namatay. Ang itay niya ay namatay raw noong ilang buwan gulang pa lamang siya. Sa Santa Fe na siya lumaki at nagkaisip. Ang tanging karanasan niya sa pagtira sa syudad ay nung isama siya roon ng tiyuhin niya bago magsimula ang klase sa kolehiyo. Nako, huwag mo munang abalahin ang isip mo sa mga bagay na yan. Bata ka, kapag nagmahal ka na, kung saan man siya naroroon ay magiging maligaya ka. Kahit nasa syudad siya sa ibang bansa o dito sa Santa Fe, basta magkasama kayo ay makukontento ka. Kung ganyan namang wala ka pa namang pakakasalan, di wag ka muna mag-isip ng mag-isip. Wika nga masyado ng maraming problema sa pagsakalukuyan, kaya huwag ka namang hiram ng alalahanin sa hinaharap nito. Korek ka dyan, Nay. Pinilit niya ang pasiglahin ng tinig. Bakit nga ba kung ano-ano kaagad ang inaalala niya? Kapag nagmahal ka na, kahit saan man siya naroroon, ay magiging maligaya ka. Parang hindi niya makuha ang ibig ipahiwatig ng inay niya. Hindi niya ma-imagine na kaya niyang sumama ng buong puso sa isang lalaki sa Maynila. Napatitig sa kanyang inay niya. May nababaka siyang kung ano sa mukha nito. Parang nanghihinayang ito na nalulungkot sa hindi niya mawari.
Nasa punto ka na ng buhay mo na malamang na kailangan mong gumawa ng mabibigat na pasya. Ang payo ko lang sa'yo ay timbangin mo iyon ng mabuti. Kung alam mo lang, napakorap ito parang natauhan. Kung alam ko lang ang alin po, usisa niya. Wala, asus, nag-uulyanin na yata ako. O siya, maiwan muna kita. Hindi naman siguro malulutong mag-isa ang hapunan natin Anito, saka nagmamadali nang bumalik sa loob ng bahay. Napakunot noo siya habang sinusundan nito ng tingin. Hindi yun ang unang pagkakataon na naintriga siya sa mga sinasabi ng inay niya. Ilang ulit din niya itong nahuling parang may malalim na iniisip. Nung bata-bata pa siya, ay manaka-naka lang niya itong kinakikitaan ng ganoon. O baka dahil bata pa siya, kaya hindi niya gaanong mapapansin ang pangyayaring iyon. Ngayon ay tila nadadalas ang pagiging mapalaisip nito. Pero kapag inusisa naman niya ito, ay walang katuturan lang ang sinasagot nito sa kanya. Hindi pa naman siguro ito nag-uulyanin. The insistent ringing of his phone woke him up. Napaigtad si Ramil. Hindi niya akalain na sa sandaling pananahimik lang niya ay naidlip siya. He must be more sleep deprived than he thought. May bahid ng pagkayamot na hinugot niya ang cellphone niya. Sandali siya nag-atubili nang makita sa screen kung sinong tumatawag sa kanya. Parang wala siyang lakas at wala sa mood na kausapin ang nasa kabilang linya. Kung hindi naman niya kakausapin ito, malamang na tumawag ito ng paulit-ulit. He might as well accept the call. Kasabay ng pagbuntong hininga ay pinindot na niya ang answer button. "Hi there, stranger." A low, throaty voice greeted him. "Hi Max," anya rito. Matagal na sila magkakilala. Kung may magugustuhan man ang lolo niya sa isang babaeng papakasalan niya, si Max na siguro iyon. And in some way, he tended to agree. Magkapareho ang mundong ginagalawan nila. Dahil doon ay kabisadong-kabisado nito ang gagawin kung sakaling ito ang magiging Mrs. Ramoncito Castañalas III. Pero hanggang na mga oras na iyon, kung may masasabi man silang ugnayan, ay napaka-casual niyon. "You're busy, right?" Bungad nito. "Ang galing mo naman manghula," sagot niya. "It's a no-brainer. You're always busy." Anito. "Hindi naman palagi," tanggi niya. "Just most of the time," saad nito. "Well, I'll make this quick. I'm having a few friends over for drinks tonight. I would really love for you to come." Mabilisan niyang inisip ang schedule niya. "I can't promise anything," wika niya kapag kwan. May dadaluhan siyang cocktails at hindi niya matansya kung gaano katagal niya kakailanganing maglagi roon. Pagkatapos niyon, ay baka masyado na siyang pagod. "Oh, please try to come. Ang tagal na natin hindi nagkikita. I might not recognize you anymore the next time we met." Anito. "I'll send you photos," biro niya. "Do that. Baka kailanganin na nga," sagot nito. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na ito. Pakiramdam niya ay nasa isang kwarto siya kung saan unti-unti nagdidikit ang dingding. The space was getting smaller and smaller. Para siyang nasasakal na. Napahawak nga siya sa kwelyo ng polo niya at inilayo yun sa leeg niya. Bigla ay tila hirap na hirap siyang huminga. Parang inaatake siya ng asthma. Pero wala siyang gaanong sakit at masyado pa siyang bata para atakihin sa puso. Isa pa, hindi naman siya nakakaramdam ng chest pains. He took long, slow, deep breaths. Ilang sandali pang lumipas ay nawala ng paninikip ng dibdib niya. Weird, sa loob-loob niya. Dapat siguro siya magpa-check up. If only he could find the time to schedule one. The hours sped by. Sa dami ng mga inaasikaso niya, hindi nagtagal ay naagaw na ng atensyon niya ang mga dapat niyang gawin. Kaunti na nga lang ang oras niya para maghanda para sa cocktails na pupuntahan niya. Nang mag-angat siya ng ulo, ay santambak pa rin ang mga paperworks niya. Tumuloy siya sa banyong nasa opisina niya. Nag-shower siya. May closet sa inner room ng opisina at doon na siya nagbihis. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa sasakyan niya.
He never made it to Mac's place. Tumagal siya sa cocktails dahil may nakausap siya roon na isang Taiwanese na interesadong dalhin sa supermarket chain ng kumpanya nito ang mga produkto ng Gold Mix. Umalis sila sa cocktails at tumuloy sa isang cafe. Doon sila nag-usap ng mas masinsinan. He was still pissed off with Mr. Peter's decision not to seal the deal with him. Gusto niyang may maipanibagong puri siya sa lolo niya. 2:00 na madaling araw na yata siya nakauwi. Kinaumagahan, nang tumunog ang alarm niya ay hindi kaagad siya nakabangon. Parang nagwelgan lahat ng cells niya sa katawan at nagpupumilit ang mga iyon na manatili pa sa kama. But of course, that was not possible. With a sigh, he forced himself to get up. Pero habang nakasahod siya sa dutya para sa nakagawian niyang magdaling mag-shower, ay hindi niya napigilang umasam na sana'y magkaroon man lang siya ng pagkakataong magpahinga. It seemed Jermel's wish was not about to be granted anytime soon. Iyon ang palagay niya habang pupunta siya sa roof deck para lumulan sa chopper. Inauguration ng isang subsidiary ng Gold Mix sa Cebu at isa siya sa mga dapat na dumalo. Kaibigan niya ang guest of honor na magsasagawa ng ribbon cutting at may proyekto raw itong gustong i-discuss sa kanya. Pagdating niya sa roof deck ay umiikot na ang Ellison at chopper na lululan niya papunta sa Cebu. "Good morning, sir," batis sa kanya ng piloto. "Good morning too," ganti niya. Kapag kuwan ay napatitig siya rito. "Are you alright?" tanong niya rito. Para kasing medyo maputla ito. "I'm fine, sir," paniniyak nito. "Are you sure? You don't look well," saad niya. Sigurado, sir." Ilang sandali ay itong pinagmasdan. Imagination lang ba niya iyon? "Okay, let's go," pagpapasya niya. Sa palagay niya ay mas matatagalan kaysa sa normal ang paghahanda ng piloto sa paglipad nito. Tatanungin sana uli niya ito kung ayos lang ba ito, pero naunahan siya ng pagtunog ng cellphone niya. Naka-vibrate mode iyon kaya naramdaman niya iyon. "Oh, lolo, napatawag kayo." "Have you spoken to Peters?" tanong kaagad nito. Nalingali niyang itirik ang mga mata. He was hoping to postpone the inevitable for just a little while longer. "I have." Anong kalokohan niyang narinig ko? May isa pa naghahabol sa kumpanya niya. "Yes, but he promised to keep me on open mind." Napamura ito. "Fix this as soon as you get back." Paanas na utos nito. "I have every intention of doing that." Aniya. "I have to go. The chopper is about to take off." Ilang sandali pagkalipas niyang ibigay sa piloto ang signal ay nagsimula na silang umangat mula sa ere. Sumandal na siya sa backrest ng upuan. He felt so drained at gaya ng madalas na nangyayari kapag wala siyang ginagawa, ilang sandali lang lumilipas ay pumikit na mga mata niya. Kung gaano siya katagal na naidlip ay hindi niya mamalayan. Nagising na lang siya nang maramdaman niya ang malakas sa paggiwang. Napamulat kaagad siya. What he saw shocked him. Nakita niya ang piloto niya na nakalugmok sa controls. "Dennis!" tawag niya rito. Inabot niya ang balikat nito at niyugyog ito, ngunit nanatili itong walang malay. Posibleng inatake ito sa puso, naputokan ng ugat o basta na lang nawala ng malay. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan at hindi na muna mahalagang alamin niya. Ang importanteng malaman niya ay kung paano niya maliligtas ang sarili niya. And then there was no more time to think of even saving himself. The chopper titled. Parang binayo iyon ang biglaang hampas ng hangin. Nagpaikot-ikot iyon sa ere, pabilis ng pabilis habang pababa ng pababa ang lipad niyon. Nakita niya sa bintana ang karagatang babag sa kanya. Alam na niya ang mangyayari. He was going to die. Ilang sandali ay bumulusok na ang sinasakyan niya sa karagatan. Malakas na malakas ang pag-alog niyon. Kinalas niya ang seatbelt niya at saka siya binuksan ng pinto. Naghanda siya para tumalon pero biglang gumiwang uli ang sinasakyan niya. A few seconds later, there was a terrifying thud and then everything went black. Sumapit na ang pinakapaboritong panahon ni Neri, ang dapit hapon. Kapag ganong oras ay madalas siyang namamasyal sa dalampasigan. At habang naglalakad siya sa ginintoang buhangin ay iniisip niya kung anong klase ng buhay mayroon sa kabilang ibayo. Hindi kasi niya ma-imagine ang sarili na nakatira sa ibang lugar bukod sa isla.
Panay ang isip niya habang naglalakad siya. Kaya siguro hindi niya namalayan na napalayo na siya. Malapit na siya sa bahagi ng baybaying mahirap ng lakaran dahil mabato na mga may hagip ang paningin niya. Naudlot ang akmang pagbalik niya sa bahay sa natanaw niyang figura. Tao ba yun o dugong na napagawi sa bahaging iyon ng karagatan? Tinitigan niya iyon. Nang matiyak niya kung ano iyon ay bumilis ang saal ng dibdib niya. Isang taon nakadapa sa buhangan yan ang natanaw niya. Nag-atubili siya. Lalapitan ba niya iyon o kakaripa siya ng takbo para humingi ng saklolo? Sa totoo lang ay natatakot siya. Paano kung patay na pala iyon? Nilingon niya ang pinanggalingan niya. Napakalayo pa ng tatakbuhin niya bago siya makakita ng tulong sa kanila. Paano kung nag-aagaw buhay ang taong iyon at pwede pa sana niya iyong iligtas kung nagmamadali lang siya? Abot-abot man ang kaba niya ay naglakas loob na siyang lapitan ito. Ilang sandaling pinagmasdan lang niya ito. Nakasubsob ito sa buhanginan. Walang katinag-tinag. Gula-gula nito ang damit nito at basang-basa ito. Mukhang ipinagpad ito ng alon sa baybay ng islang iyon. Hindi niya malaman kung anong mas tamang gawin. Nanginginig ang mga kalamnang pinusahan niya ang batang ito. Buhay pa ito. Iyon nga lang ay parang mahina ang pulso nito. Maingat ang pagkilos. Nangahas na siyang itahiya ito. Isang lalaki ang tumambad sa kanya. Napansin kaagad niya ang dugong tumatagas sa noon nito. Marami rin ito mga pasa sa buong katawan. Ngunit kahit gaanong madungis ito at panay ang pasa ng katawan ay nahihinuha niyang may sinasabi ito sa buhay. Magandang suot itong damit bagaman may mga punit na iyon. Napakunot na siya. Saan ito nanggaling at bakit ito nagkahaga noon? Biktima ba ito ng isang sakuna o ng masasamang loob? Lumingali nga siya. Kinabahan siya nang maisip ang posibilidad na nandoon pa ang kung sino mang gumawa ng masama sa lalaki. Pero kaagad ding napalis ang takot ng iyon. Bihirang-bihira ang krimen sa Santa Fe at kung mayroon man ay maliliit na pagkakasala lang iyon. Kaya mas malaki ang posibilidad na aksidente sa karagatan ang naghatid sa lalaking iyon sa baybay ng kanilang bayan. Nakatitig pa rin siya sa lalaki nang bigla itong umungol. Napaigtad siya. Tulong! Tila hirap na hirap ito sa pag-usal niyon. Dumilat ito at ilang sandaling napatingin sa kanya. Kapag kuwani muli rin itong pumikit. Muli siya nataranta. Namatay na ba to? Diyan ka lang, Anya. Babalikan kita. Hihingi lang ako ng tulong. Pagkasabi niyon ay kumaripas na siya ng takbo. Naramdaman niyang may bumuhat sa kanya at dinala siya sa kung saan. Pero sandali lang siya natauhan. Nakita niya ang anyo ng isang babae. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang nakatunghay sa kanya. Sumasabay rin ito sa paglalakad kung sino mang nagdadala sa kanya. Hindi nagtagal ang panunumbalik ng ulirat niya. Maya-maya lang ay nagdilim na uli ang kanyang diwa. Mas klaro na ng bahagya ang isip niya nang muli siyang dumilat. Muli ay ang babaeng una na niyang nakita ang tumambad sa paningin niya. Nahinuha rin niya na nakahingaan na siya. Umakma siyang babangon pero kahit 1 pulgada yata ay hindi niya maiangat ang kanyang katawan sa sobrang panghihina niya. Huwag ka munang gumalaw, hindi mo pa kaya. Malamyos ang tinig na nagmula sa bibig ng babae. Kasabay ng pagsasalita nito ang banay na pagpigil nito sa tangkaniyang pagbangon. Ano nangyari? Nagtatahang tanong niya. Nasaan ako? Sinusubukan niyang igala ang paningin sa paligid. Pero sa ginawa niyang iyon ay para siyang nahilo. Sinubukan din niyang alalahanin ang mga pangyayaring naghatid sa kanya sa puntong iyon pero hindi niya iyon mahagi-hagilap sa kanyang isipan. Nakadama siya ng kaba at lalong sumidhi iyon nang matukoy niya na hindi niya alam kung sino siya. Umakma uli siyang babangon. Huwag muna sabi. Pigil uli sa kanya ng babae. Baka makasama sa'yo. Pinuntahan ni inay iyong nag-iisang doktor sa Ibayo pero wala siya. Hindi ka naman namin maibiyahe dahil ang pinakamalapit at pagamutan dito ay sobrang layo. Hindi na naman kompleto ang pasilidad doon. Paliwanag nito. Mas mabuti siguro magpahinga ka muna at magpalakas ng kaunti. Mukhang hindi naman maalala at malala ang lagay mo. Anong hindi malala? Paano mo nasabi yun? Wala nga akong maalala.
Nakaambang lumabas ang mga kataga sa bibig niya pero ni wala siyang sapat na lakas para sambitin ang mga iyon. Wala akong maalala. Nagawa niyang sambitin. Kinakabakasan ng pagkabahala ang mukha ng babae. Wala? Kahit ano? Tanong nito. Umiling siya. Anong pangalan mo, taga saan ka? Tanong nito. Sinubukan niyang alalahanin pero wala talaga siyang datos o impormasyong mahagilap sa kanyang isipan. Hindi ko alam. Parang mas mahina pa siya kaysa sa bagong panganak na kuting. Napatitig sa lalaki si Neri. Ang akala pa naman nila ng inay niya ay pahinga at pag-aalaga lang ang kailangan nito. Pero mukhang mas malala ang lagay nito kung ganong wala itong maalala. Pero ano bang magagawa nila? Gustuhin man nilang dalhin ito sa doktor ay wala ayon sa Santa Fe. Ang tanging magagawa nila ay ang alagaan nito habang hinihintay nilang makabalik ang manggagamot sa ibayo o hindi kaya umasa na may medical mission na mapapadpad sa lugar nila. Nahilamusan na ito ng inay niya. Nang malinis na ito ay hindi niya napigilang humanga rito. Iba ang dating nito. Sa itsura pa lang nito ay mahihinuha na niya na posibleng sa syudad ito nakatira. Ang tanong lang ay kung paano ito napadpad sa lugar nila. Hindi niya ito mausisa dahil ayon na rin dito ay wala itong maalala. Ikukuha na kita ng makakain, sabi niya nang mawari niyang tila hinang-hina ito. Noon lang kasi ito nagising ng matagal-tagal. Noong kakakuha pa lang dito mula sa dalampasigan ay sinubukan na itong subuan ng sabaw ng inay niya. Nakalunok ito ng bahagya pero kaagad din itong nakatulog. Napatitig pa siya sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hirap siyang alisin dito ang paningin niya. Nang makita niyang nakatitig din ito sa kanya, ay pinamulahan siya ng mukha. Kaagad na niya itong tinalikdan para lumabas ng silid na pinagdalhan nito. Wala ang inay niya. Kanina nagsabi ito na sasaglit ito sa kakilala nito. Baka raw may masagap itong balita tungkol sa lalaking natagpuan sa dalampasigan. Bago ito umalis ay nagluto na ito ng arroz caldo. Ang bilin nito sa kanya kapag nagkamali raw ang lalaki ay subukan niyang pakainin. Tumuloy na siya sa kusina ng maliit nilang bahay. Naglagay siya ng pagkain sa mangkok. Akmang babalik na siya sa silid nang matigilan siya. Parang bigla siyang nangimi. Naalala niya kung paano niya pinagmasdan ng lalaki. Maging ang naramdaman niya nang gumanti ito ng titig sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang binugahan siya ng hininga ng maligno dahil doon. Hindi naman siguro tamang hayaan mo na lang siyang magutom, hindi ba? Sabi niya sa sarili. Kapag kuwan ay pinilit na niyang maglakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Napatigil siya sa labas ng pinto. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago siya humakbang papasok doon. Gising pa rin ang lalaki. Magandang senyales siguro iyon at mas mainam kaysa sa paratitong tulog. Bahagya itong napangiti nang makita ang dala niya. Gutom ka na siguro, sabi niya. May dala akong arroz caldo. Kumakain ka ba nito? Kumunot ang noon nitong tilang nag-iisip. Hindi mo rin ba maalala? Tanong niya. Hindi bale, siguro dahil lang yan sa nangyari sa'yo. Malamang babalik din ang alaala mo. Umupo siya sa tabi nito. Sa tingin niya ay masyado pa itong mahina para kumain mag-isa. Susubuan na muna kita ha, sabi niya rito. Salamat. Muli ay bahagya itong umiti. Napatingin siya rito. May pagkatsinito ito kapag umingiti ay nagiging manipis na linya na lang ang mga mata. Nakakaliw itong pagmasdan. Nakagat niya ang ibabang labi. Ano bang aliw na aliw ang iniisip niya? Bago pa siya malulong sa pagtitig dito ay itinoon na niya ang atensyon sa dapat niyang gawin. Sinimulan na niya itong pakainin. Ikinatuwa niyang magana itong kumain. Kung palagi itong ganoon, kalakas na kumain malamang na mabilis ito makakabawi ng lakas. Sa kabila ng hindi nito pag-aakala sa mga nangyari ay mukhang hindi malala ang lagay nito. Maganda ang kulay nito, malakas na ang pulso nito at hayun nga, nakakakain na ito ng marami. Hindi na siguro ito nanganganib mamatay. Wow, naubos mo. Natutuwang sabi niya. Ipinakita pa niya rito ang mangkok. Bibigyan pa sana kita pero baka mabigla naman yung tiyan mo. Mamaya na lang uli ha.
sabi niya. Umakma siyang aahon na mula sa silyang hinila niya palapit sa papag na hinihigaan nito. Pero pinigilan siya nito. Napapitlag siya. Para kasi siyang napaso sa biglang paghawak nito sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. Kailangan ko ng restroom. Napaisip muna siya. Restroom? Kailangan nito magbanyo. Pero paano? Hindi ko sigurado kung kaya kitang alalayan. Mas mabuti pa siguro kung dadalhan na lang kita ng alam mo na. Ha? Tila nagulumihanan nito. Wala bang ibang tao rito maliban sa'yo? Wala kang kapatid na lalaki o asawa kaya? Nag-iisang anak ako at gaya na nakikita mo, babae ako. Pwede ako magkunwaring tibo pero hindi ka rin naman siguro maniniwala. At kung asawang pag-uusapan, wala pa nagkakamali. Nagbiro siya para mabawasan ang pagkailang nito. Parang hindi ako makapaniwala. Usal nito. Na hindi ako tibo? Natawa ito kahit paano. Na walang nakaisip na ligawan ka. Sa pagpasada nito ng tingin sa kanya ay parang nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Inaaninisya ka na nga, bulero ka pa. Kunwari paangil na sita niya rito. O ano, dadalhan ba kita ng kailangan mo o hahayaan mo na lang na magkasakit ka sa bato? Sige, dalhan mo na lang ako. Pasensya na ha. Parang nahihiya ang ngiti nito, pero lalo pala itong nakakaaliw pagmasdan kapag ganong nakangiti ito. Dali-dali na siyang lumabas ng silid bago pa siya mahimok na pagpistahan na naman ito ang mga mata niya. Hindi yata nakakatuwa ang reaksyon niya rito. Ni hindi niya ito kilala at wala siyang kaalam-alam sa buhay nito. Ano bang malay niya kung 10 na palang anak nito o 5 ang asawa? Binilisan na lang niya ang paglalakad palabas ng silid. Pero kahit nang magdalhan na niya ito na magagamit para sa pagtugon nito sa tawag ng kalikasan, ay may isa pa silang problema. Mukhang hindi pa nito kayang kumilos. Kung iiwan lang niya rito ang arinola ay baka hindi rin ito magamit niyon ng maayos. Kailangan ng may maghahawak niyon. Pwede siyang tumawag ng kapitbahay na lalaki, pero ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay malayo-layo rin sa kanila. Nakakahiya rin mang-istorbo pa ng iba para sa simpleng bagay na pwede naman niyang gawin kung tutuusin. Sige, hindi ako titingin, sabi niya rito. Sabihin mo na lang kung ready ka na. Hindi niya malaman kung imahinasyon lang niya, pero parang pinamumulahan ng mukha niya. Ihintayin na lang kaya natin ang inay mo. Nasaan ba siya? Tanong nitong halatang nahihiya sa kanya. Baka magkasakit ka pa sa pantog niyan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal sa pinuntahan niya eh. Parang gusto tuloy niyang matawa. Nakakaaliw kasi ang kilos nito. Sige na, promise, hindi kita bobosohan, sabi niya rito. Napailing-iling ito pero siguro ay kailangan na talaga nitong gawin ang hinihingi ng katawan nito kaya pumayag na rin ito. Pakilapit na lang, sabi nito. Nakatalikod siya rito. Iniurong na lang niya ang arinola palapit dito. Maya-maya ay may narinig na siyang pag-ihi. Tapos na ako, anito kapag kwan. Hindi pa rin siya tumingin dito. Lumabas na siya ng silid na lang arinola. Habang naglalakad siya ay hindi niya maiwasang ma-imagine ang ginawa ng lalaki. Nahiya siya sa sarili. Kadalagang tao niya ay kung ano-anong pinag-iisip niya. Nakadama na siya ng kaginhawaan. Kanina pa talaga siya naiihi. Hindi nga lang niya malaman kung paano gagawin iyon. Ramdam niya sa katawan niya ang panghihina. Kaya nga hindi na siya nagpilit na bumangon para tugunin ang tawag ng kalikasan. Mabuti na lamang at nakaisip ng paraan ng dalaga. Ang problema nga lang, dalaga ito kaya ganun na lang ang hiya niya sa ginawa niya. Wala lang talaga siyang magpipigilan kaya sa bandang huli ay kinailangan niyang tapangan ang kanyang apog. Gayunman, may naramdaman din siyang pagkakaliti ng imahinasyon sa ideyang kapag nagkamaling lumingon ng dalaga ay masisilayan nito ang hindi dapat. You have other more important things to think about, naisip niya. Natigilan siya. His thoughts were in English. Mukhang sanay siyang gamitin ang naturang lingwahe. Pinakiramdaman niya ang sarili.
Marami pang masakit sa katawan niya pero mukhang malayo naman siya sa bingit ng kamatayan. Kanina nga'y napakalakas na ng kain niya. Kaya na niyang igalaw ang mga braso at binti niya at nabawasan na rin kahit papaano ang pananakit ng ulo niya. He would live if only he could remember what happened to him. Maya-maya lang ay bumalik sa kwarto ang dalaga. May dala itong baso ng tubig. Baka nauuhaw ka. Nito. Tumango siya. Lumapit ito at bahagyang iniangat ang ulo niya at saka ay dinaitis sa bibig niya ang baso. Sa posisyon nila ay halos katapat lang ng mga mata niya ang dibdib nito. Maluwang ang blusa nito kaya sa pagtungo niya ay bahagya niyang nasilip ang itinatago nito. Ibinaling kaagad niya sa iba ang paningin niya. Pero ang hindi niya napigilan ay ang pagkakiliti ng kanyang imahinasyon. Hindi lang naman kasi ang nasilip niyang gumigising sa kanyang mga pandama. That close to him, he could smell her. Kakaiba ang nalanghap niyang amoy. Parang napaka-presko niyon, malayo sa mamahaling pabangong nakasanay na niya. Natigilan siya sa piraso ng alaalang kumidlat sa kanyang isipan. He seemed to know how expensive perfume smelled like. Nakadama pa nga siya ng bahagyang pagkadisgusto sa naturang alaala. Nasamid siya sa paglunok niya. Kaagad namang inilayo ng dalaga ang baso mula sa bibig niya. Lalo rin itong itinaas ang ulo niya. Hinagod-hagod pa nito ang likod niya. The sensation was quite pleasant, he realized. Bumaling siya rito. Payak na kagandahan ng taglay nito. Kumpara sa ibang mga babaeng kilala niya, masasabing malayo sa mga iyon ang itsura, kilos at pananamit nito. Napatdana naman siya. Isa uling piraso ng alaala naglaro sa diwa niya. Mukha at eksena iyon ng mga babaeng nakakasalmuhan niya. They all seemed pretty. Mukhang mga edukada at sopistikada mga iyon. Siguro hindi ganun kasama ang tama sa utak niya. Hayun nga at sandaling panahong nagkakamalay siya ay unti-unti na siyang naaalala. He looked back at the woman. Pakiramdam niya kahit siguro noon niya ito nakita ay mapapatingin siya rito. Malayo man ito sa mga babaeng wari niya ay nakasanayan niyang pakitunguhan ay may taglay rin itong pang-akit. It was a refreshing kind of beauty that appealed to him a lot. Nang umalis na ito ay nakadama siya ng panghinayang, while there would be plenty of time to be with her later. Sa Maynila ay kaagad nang naparating kay Don Ramon ang isinapit ng chopper. He was shocked beyond belief. May isinasagawa na raw search and rescue operation pero gumagamit na rin siya ng koneksyon para mapabilis ang paghahanap sa kanyang apo. Pero hindi maganda ang balitang natanggap niya. Nagalugod na raw ng mga naghahanap ang bahagi ng karagatang pinangyarihan ng sakuna pero walang matagpuan ng mga ito ni isang palatandaan kung buhay pa si Ramil o kung saan ito napadpad. Only floating debris, pieces of the chopper were found. Based on the findings of the authorities, the chopper seemed to have exploded on impact. Kaya ang teorya ng mga ito, baka nasunog ang bangkay kapag kwan at lumubog na ito sa dagat bago pa makita ng mga naghahanap. Sa puntong iyon ay may tuturing na mas maswerte pa ang pamilya ng piloto dahil kahit paano ay nakuha ng mga ito ang labi nito kahit pa nga halos hindi na ito makilala sa sobrang pagkasunog. Mga tonto, gaano ba sila inutil para hindi nila mahanap ang apo ko? Himutok ni Don Cito sa kanang kamay niyang si Mr. Suarez. Kasama niya ito sa opisina niya sa bahay nang ipaalam sa kanya ng otoridad ang masamang balita. They are calling off the search tomorrow, sir. Nito. The hell they are. We'll just continue the search ourselves. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang apo ko. I don't believe he's dead. And if he is, napahugot siya ng malalim na hininga. If he is, then I want to give him a proper burial. So get me the best damn people you know to continue looking for my grandson. Maigting na utos niya rito. Sige sir, ako na bahala. Sagot nito. Don't forget to keep me posted. Bili niya rito. I'll keep you up to date sir. Paniniyak nito. Go, start getting the job done. Saad niya. Sige sir, mauna na ako. Gusto niyang umiyak nang wala na ito.
Kung hindi lang siya lalaki at kung hindi lang siya lumaki sa henerasyong itinuturing na tanda ng kahinaan para sa ilang lalaki ang pag-iyak, malamang ay napahagulhol na siya sa tindi ng kanyang hinagpis sa sinapit ng kanyang apo. Titig na titig sa monitor ng laptop niya si Doña Luisa. Sa tabi niya ay may nakatambak na mga papeles na nangangailangan ng kanyang pansin, pero parang wala siyang lakas na simulan ang pagbabasa ng mga iyon. Sa halip, ang company profile ng Goldmix ang binabasa niya. May mga litrato roon at mapatingin siya sa portrait shot ni Don Cito ay nagtagis ang mga bagang niya. Oh, how she hated the man. They had been business rivals for a long time now. Iyon ay nagmula ng maging halos magkapantay na sa antas ang kumpanyang pag-aari nito at ng asawa niya si Felix. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi niya sa ideyang iyon. Akalain mo, sa loob-loob niya. Base sa kwento ng buhay ni Don Cito, hindi ito katulad ni Felix na nagmula sa isang mayamang pamilya. But he came into some money because of inheritance, and he used that to play the stock market at a time when the market was very, very bullish. Inheritance, my ass. Matanda man siyang naturingan, ay kaya pa rin niyang umusal ng mga ganong salita. Alam niya at sigurado siya, hindi galing sa mana ang perang napupunta rito. Pera ayon sa press release ni Don Cito, hindi nito hinayaang nakatenga sa bangko ang pera nito. He invested it and it seemed to have the knack of knowing when and where to invest it. Lumago raw ng lumago ang pera nito hanggang sa makapagpunda rito ng sariling kumpanya. He was the one who fired the opening salvo that started their library. May bibilhin dapat siyang lupa para pagtayo ng factory ng Royalty Foods. Anong ginagawa ng tinaniman na magaling? Inunahan siya nito sa pagbili niyon. That irked her at doon na nagsimula ang lahat. Namatay ang asawa niya maraming taon na nakalilipas. At dahil na nag-iisang anak na biyaya sa kanila ay mas nauna pang yumao kaysa kay Felix, ay napalitan siya ng pagpapatakbo ng kumpanya sa pag-aari nito. Nangilid ang mga luha niya nang maalala ang masaklap na pangyayari sa buhay niya. Her only son, Luis, along with his wife Carla and their son died in a boating accident. They went sailing and something must have gone very wrong. Natagpuan na lamang na nakataob ang sailboat. Ilang araw pa ang lumipas ay ang katawan naman na mag-anak ang isa-isang nahango. Masyadong naapektuhan ang pangyayari ng kanyang asawa. He was never the same after that. Hindi na rin ito tinangkang makaahon. Malamang na noon pa ay nagsimula na ang panghihina nito hanggang sa dumating ang panahong bigla itong na-stroke. It was a fatal one. Husto lang na naibaba ito sa ER ng ospital bago ito binawian ng buhay. She had been alone since then, para ding nawalan ng saysay ang buhay niya. May punto nga na ang pakikipagligsahan na lang niya sa Goldmix ang nagiging dahilan ng pagbangon niya sa umaga. That gave her some purpose, a reason to go on living. Nayayamot na pinalis niya ang luhang bumalong sa mga mata niya. Isa lang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ng mga sandaling iyon. Ang pagtiyak na sa kanya ibebenta ni Mr. Peters ang kumpanya nito at hindi sa Goldmix. Nang malaman niyang interesado ron ng apo ni Don Cito, ay nagpadala kaagad siya ng sugo para kausapin ang dayuhan. She made an offer he would find difficult to refuse. Acquiring the company could make her own one, Royalty Foods, more profitable. At mararamdaman din niya ang matinding satisfaction na dulot ng kaalamang namalangan niya si Don Cito. Kaaalis lang niya sa webpage ng Goldmix nang tumunog ang kanyang telepono. Ma'am, Mr. Yang is here to see you. Ang sekretarya niya. Send him in. Utos niya rito. Ilang sandali pa ay pumasok na ang lalaki sa opisina niya. Mukhang importante ang pakay mo, sabi niya rito. Kadalasan ay sa telepono lang sila nag-uusap. I hope you have the info I needed. I'm following up a lead, sabi nito. Napabuntong hininga siya. You're always following up a lead. May bahid ng iritasyong saad niya. But nothing has come out of it. Pasensya na, Doña Luisa,
Pero kayo na rin kasi ang nagsabi na dapat ay maging masusi ang pagsisiyasat ko at dapat ay siguruhin ko ang mga datos ko. Nito. So this lead of yours, what is it? Tanong niya. Pagkatapos nito yung sabihin ay natahimik siya. Sa lahat ng mga leads nito ay tila iyon na may pinakapatutunguhan. Pero ayaw muna niyang umasa. Ilang beses na rin siyang na-disappoint kaya sa ngayon ay wait and see ang attitude niya. Medyo malayo ang lugar na pupuntahan ko kaya in-update ko na kayo. Hindi ako sigurado kung may signal doon ng cellphone. Baka ilang araw din ako mawala. Nito. Okay, go ahead with it. I'll be waiting for your report. Saad niya. Akmang lalakad na ito pero tumigil ito. By the way, have you heard the news? Iyong apo ni Doncito ng Gold Mix ay lula ng chopper na bumagsak sa karagatan. Sabi nito. They haven't found anybody yet, right? Saad niya. Sa pagkakaalam ko ay wala pa. Nabanggit ko lang dahil ang lugar na pupuntahan ko ay nasa gawirin ng pinagbagsakan ng helicopter. What a coincidence, ha? Pinanatiling niyang kalmadong ekspresyon niya. Hindi lingi dito ang tanggalian nila ni Doncito pero hanggang dun lang ang nalalaman nito. I sure hope they find him alive. Kahit naman hindi ako natutuwa sa lolo niya, ay ayoko pa rin siyempre may masamang mangyari sa batang yon. Tumango ito. O sige, magpapaalam na ako. Nito kapag daka. Nang sumara na ang pintong nilabasan nito ay napatitig siya sa kawalan. Ang inisyal na reaksyon niya nang malaman niya ang sinapit ng apo ni Doncito ay ang tawagan niya rito. Pero nag-atubili siya. He might think she was gloating. Hindi naman siya ganun kasama para ikatuwa ang masasamang sinapit nito. Ito ay kahit pa nga kapag naiisip niya ito, ay na-imagine niya na may buntot at mga sungay ito. Ngayon siya napaisip pagkatapos banggitin ng inupahan niyang investigador ang tungkol sa bagong impormasyon nito. Coincidence nga lang kaya nagawi na roon ang bumagsak na chopper o talagang dun papunta nga po ni Doncito. Bakit naman? She knew the man didn't know anything. Pero paano ka nakakasiguro? Inalihan siya ng pagdududa. She wouldn't put it past the old man to pull all the stops. Now, who's being paranoid? Sita niya sa sarili. Ang sekreto niya ay kanya lang. Malabong lumabas iyon. Malaking perang ibinayad niya sa investigador na si Sister Yanga para panatilihin nitong tikom ang bibig. Isa pa, bakit pag-aaksayahan pa ng panahon ni Doncito tungkol sa sekretong iyon gayong wala naman iyong koneksyon dito? The old goat was capable of anything and he could make a big deal out of nothing if he wanted to. Kaya hindi pa rin siya mapakali. Nahuhulaan niya na ang isang bagay na magdudugtong ng lubos na kaligayahan kay Doncito ay ang makuha nito ang kumpanya niya. That would be his supreme victory. Pero hindi niya siyempre hahayaang mangyari iyon. Iyon nga lang, maraming paraang pwedeng maisip ang tusong katunggali niya. Natutop niya ang noo. Ang inaasam niya ay magkaroon na ng magandang resulta ang lead na sinasabi ni Mr. Yanga. Napapagod na siya sa paghihintay. Napapagod na rin siya sa pinaggagawa niya. Tinanggal niya ang salamin niya para ipahinga ang kanyang mga mata. Natutop niya ang noo. Ang inaasam niya ay magkaroon ng magandang resulta ang lead na sinabi ni Mr. Yanga. At my age, I shouldn't be doing this. Nanlulumong na isaloob niya. She should sell the company. Sa edad niyang iyon ay hindi na siguro siya dapat napapagod sa pagpapatakbo niyon. Pero ganun na lang ang paghihimagsik ng kalooban niya sa ideyang iyon. Sayang ko ipagbibili niya ang royalty foods. Pinagpaguran iyong ipundar at palaguin ng kanyang asawa sa pangarap na maipapasan nito iyon sa susunod na henerasyon. Isa pa, kung titigil na siya sa pagtatrabaho, ay anong gagawin niya? Baka tuluyan na siyang mangluluntoy o hindi kaya ay maburyong. No, she needed the company, even only up to the time when she could find someone worthy to pass it on. Kasabay ng paghugot ng hininga ay binuksan niya ang drawer ng desk. Isang photo album ang inilabas niya mula roon. Binuklat niya iyon. Mga lumang larawan ang laman niyon. Black and white pa ang mga iyon, mga pira-pirasong eksena ng kanyang kabataan. Tears quickly blurred her vision.
Ang bilis-bilis lumipas ng panahon at parang gusto niyang panghinayangan ng mga bagay na nakalipas na. Crazy old fool. Pinalis niya ang luhang nagpalabo sa paningin niya. Tumatanda na nga talaga siya. Masyado na siyang nagiging sentimental. Kahit anong gawin niya ay hindi na may babalik ang nakalipas. Handa na ang tanghali ang lalaki. Nakalagay na iyon sa mangkok na laan para dito at akmang dadamputin na iyon ng inay ni Neri nang agapan niya iyon. Ako na ho. Maagap na pagbubuluntaryo niya. Napatitig ito sa kanya. Masyado kaya ito nag-aabala sa lalaking yon. Puna nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Dali-dali siyang tumungo para hindi nito iyon mapansin. Oo na, inaamin niya. Nag-abala nga siya sa lalaki. Ilang beses na siya nagpresinta na siya magdudulot ng pagkain nito. Sa kung anong dahilan ay natutuwa siya makausap ito. Natutuwa rin siyang makita na lumalakas na ito. Nung isang araw lang ay nadalaw na ito ng isang doktor. Normal lang daw ang pagiging malinaw ng alaala nito pero asahan daw na manunumbalik din iyon. Mas maganda raw kung madadala ito sa ospital. Pero yaman din lamang na pinakamalapit na pagamutan ay kapos sa pasalibedad at mananatili lang daw ito roon hanggang sa lumakas lang ito. Nagbigay lang ang doktor ng listahan ng mga sintomas na hindi dapat ipagwalang bahala kapag kwani umalis na rin ito. Sa paglakas ng lalaki ay humahaba ang panahong gising ito. Sa mga pagkakataong iyon ay nagkakakwentuhan sila, bagay na pinananabikan niya. Pero ayaw niyang aminin iyon sa kanyang ina. Si inay talaga, ang dami nakikita. Natural lang siguro na mag-abala ako sa kanya. Pakiramdam ko kargo ko siya. Lalo na't ako nakatagpo sa kanya sa baybayin. Pagdadahilan niya. Iyon nga lang ba ang rason? Nanunuri ang tingin nito sa kanya. Oho, yun lang. Mabilis na sagot niya. O siya, sinabi mo Oh, heto. Iniabot na nito sa kanya ang mangkok. Kinuha niya iyon at saka sabik ng naglakad papasok sa silid na kinaroroonan ng lalaki. Nakatalikod dito sa pinto kaya nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan muna ito. Malaking bulas ito, malapat ang likod, mukhang matigas sa mga kalamnan. Matangkad din ito. Hayun nga at lagpas sa papag ang mga paa nito at malinlim pang kahalina ang nararamdaman niya. At kung hindi pa umakmang babalikwas ito, ay baka natagalan pa siya sa pagtingin dito. Gising ka ba? Tanong niya. Oo, bumaling na ito sa kanya. Ngunit nahigit niya ang hininga niya nang pasadahan siya nito ng tingin. Mabilisan lang iyon at tila walang halong mali siya. Gayon pa man ay para pa rin siyang nabuhugan ng mainit na hangin. Heto ng pagkain mo, aniya. Salamat ulit. Nito. Sinubukan nitong bumangon pero halatang hirap pa rin ito kaya nilapitan kaagad niya ito. Inalalayan niya ito at saka siya naglagay ng 2 unan sa likod nito para may masadala nito. You don't have to feed me. Nangingiting sabi nito nang umakma siyang susubuan ito. Hinagip din ito ang kamay niyang may tangang kutsara. Napahiya siya. Nakasanayan kasi niyang subuan ito. Kasabay ng pagkahiya ay parang niinit na dumaloy sa buong katawan niya. Sa wari niya ay nanggaling iyon sa kamay nitong nakapaso sa kamay niya. Hey, hinawakan siya nito sa baba nang mapayuko siya. Iniangat nito ang mukha niya. Sa totoo lang ay natutuwa ako na susubuan mo ako, kaya lang nakakahiya na sa'yo, sabi nito. Lalong tila nagrambulan ng mga lamang loob niya para talagang ang init-init ng palat nito at may taglay pa yung kuryenteng gumagapang sa mga kasukasuan at kalamnan niya. Ngaling-ngaling ilayo niya mukha niya. Dangan nga lang at baka mahalata nitong naaapektuhan siya nito. Oh, sige, kumain ka na. Ibinigay niya rito ang kutsara. Hindi na iwasang magdaiti ang mga palad nila at dahil doon ay nagkaroon ng ikalawang bugso ng init na dumali sa kanya. Nagmamadali na niyang inilayo ang kamay niya rito. Oh, kain na.
Udyok niya rito. Nagsimula itong sumubo. Nang may kaning maiwan sa gilid ng bibig nito ay hindi niya napigilang palisin iyon. Napatda siya at saka sa pilitang iniwas ang pansin sa animong bultahe ng elektrisidad na gumapang sa kanya dahil sa simpleng pagdantay ng daliri niya sa pisngi ng lalaki. Alam mo, hindi yata magandang mama o parang itawag ko sa'yo. Pangahagilap niya nang sasabihin. Ang kaso, hindi rin naman natin alam ang pangalan mo. Ano kaya magandang itawag sa'yo? Natigilan nito sa akmang pagsubo. Kahit ano, sabi nito. Muning, gusto mo? Biro niya. Huwag naman yun, para akong pusa. Bantay na lang. Ang lakas ng tawa niya. Nagulat siya sa pagbibiro nito, lalo na sa naging reaksyon niya roon. O sige, ano kaya kung Jordan na lang? Mungkahin niya. Sino yun? Boyfriend mo? Hindi tanggi niya. Wala akong boyfriend. Crush mo? Hindi rin. Sino siya? Si Michael Jordan. Idol ko yun noon pa. Natawa ito. Hindi ako kalbo pero sige, payag ako. Jordan na lang ang itatawag mo sa akin. Kilala mo si Jordan? Namilog ang mga matang bulalas niya. Natigilan ito. Parang ito man ay nagulat din. Oo nga. Ano? Nalaman ko na. Nakalbo siya. Uy, mukhang tama si Doc. Pasasaan daw ba't babalik din ang alaala mo? Nagsisimula na nga Naisip niya. Kapag naalala na nito ang lahat, malamang ay naisin na nitong umalis. Bigla tuloy niya ikinalungkot iyon. Oh, bakit? Tanong nito. Malamang ay napansin nito ang pag-iba ng ekspresyon niya. Sinaypat niya ito. Hindi bagay siyang kalbo. Nasabi na lang niya, saka natawa na naman. He liked her daughter. Iyon na ang nawari niya. Sa pagsasabi nito kanina kung sino ang pinagkunan nito ng pinangalan sa kanya, ay nag-flash sa isip niya ang itsura ni Michael Jordan. Naalala niya kung sino ito. Pero ang tuwang nadama niya sa unti-unting pagbabalik ng nawawala niyang memorya ay natabunan ng kasiyahang hatid na namamalis niya. Kapag tumatawa pala ang dalaga ay lalong tumitingkat ang ganda nito. It made her downright attractive. Hayun nga at parang ayaw niyang alisin dito ang mga mata niya. Kanina nang sabihin din nitong wala itong boyfriend ay parang natuwa siya. Neri, sambit niya sa pangalan nito. Narinig niyang iyon ang tinawag nito sa inay nito. Bakit? Tanong nito. Wala lang, masarap lang sabihin ang pangalan mo. Unique hindi ba? Nito. Mukha, sang-ayon niya. Sa palagay niya ay nun lang niya narinig ang pangalang iyon. San ba yun hango? Sa inay ang may pakananon. Basta naisip lang daw niya. Kakain ka pa? Nito sa kanya. Busog na ako. Ano bang busog ang sinasabi mo? Nakakailang subo ka pa lang. Paano ka lalakas kung ganyan kang kahinang kumain? Sige na, kain pa. Para matuwa ito ay pinilit nga niyang kumain pa. At sa pagkamangha niya, parang nagkaroon siya ng gana. Sumubo siya hanggang sa masaid ang laman ng mangkok. Iyan ang maganda, nito. Salamat ha, pinilit mo ako. Alam mo, ang laki na ng utang na loob ko sa inyo ng inay mo. Heto't kahit medyo hindi niyo ako kakilala, ay kinupkup niyo ako. I could be a criminal for all you know. Natigilan ito. Parang nababahala ito sa posibilidad na iyon. Hindi naman siguro, nito. At that moment, some scenes flash in his memory. May kausap siyang lalaki. May edad na ito. The project is almost finished, Sinasabi niya rito. Good job, Ramel. I know I could count on you. Puri nito sa kanya. Somehow, his praise made him feel good but it also seemed to increase the tension he was feeling. Ilang eksena pa naglaro sa diwa niya at nahulaan niya mga tagpong iyon na hango sa kanyang nakaraan. Napalunok siya.
Sa isang iglap ay tila may bumukas na pinto sa kanyang alaala. Jordan? Jordan. The name was unfamiliar to him, so it took a while for him to realize it was him the woman was calling. Kinalabit na nga siya nito. Okay ka lang ba? Tanong nito, baka sa mukha ang pag-aalala. Sa simula ay blanco ang tingin ibinaling niya rito. His mind seemed to be whirling. Iba't ibang eksena ang nagpapatong-patong at magkakasunod-sunod na pagsasalimbayan. At sa kasabay niyon ay ang matinding pagnanais niya na iwaksi lahat ng mga iyon. Sa isang kisap mata ay nawari niya kung anong klaseng buhay mayroon siya. Natukoy niya kung bakit parang ganun na lang ang pagtutol ng kalooban niya na bumalik na ang kanyang alaala. If he had no memory, he could continue to live free of the pressure that he had been his constant companion since childhood. Pero parang hindi tama na gawin niya iyon. Pero sandaling panahon lang naman, sa loob na niya. Hayon nga't habang iniisip niya ang buhay na babalikan niya, ay parang nagsisikip na kaagad ang dibdib niya. The pressure he had been carrying was tremendous and he realized it had gotten to him. Bago pa maganap ang aksidente, ay malapit-lapit na siguro siya na magka-nervous breakdown. He gazed at the woman starting at him. Parang may presko at sariwang hangin humaplos sa kanyang dibdib. Kung mananatili siya sa lugar na iyon, ay nangangahulugan na makakasama niya ito ng matagal-tagal pa. He kinda liked the idea. At kung hindi muna niya aaminin na nanumbalik na ang alaala niya, hindi niya kakailanganing magsiwalat ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Kahit sandali lang, usal uli niya sa kanyang sarili. Mukhang hindi ka okay, saad nito. Teka, tatawagin ko si inay. Umakma itong babalikwas pero kaagad niyang nahagip ang kamay nito para pigilan ito. Gaya kanina ay may matinding sensasyong umahon sa kanya sa paglalapat ng kanilang mga kamay. Muntik na siyang mapangiti. Teenager pa yata siya nang huli niyang maramdaman ng ganoon. At habang nakatingin siya kay Neri ay lalong tumindi ang pagnanais niyang makasama pa ito. Okay lang ako, giit niya rito. May naalala lang ako. Talaga? Umaliwala sa mukha nito. Alam mo na kung sino ka? Natahimik siya. That was the moment of truth. Hindi, pagsisinungaling niya. Mga eksena lang na kung ano-ano iyon, pero hindi sapat para malaman ko kung sino ako. Kahit sandali lang, I deserve this break. Pagpapatahimik niya sa nambubulabog niyang konsensya. Dahil siguro sa sariwang hangin, sa masustansyang pagkain at sa mahusay na pag-aalala sa kanya ng mga ina, lalo na ni Neri, ay naging mabilis ang panunumbalik na lakas ni Ramil. Pagkalipas ng isang linggo, ay nakakagalaw na siya ng mabuti. Nagpupumilit na nga siyang tumulong-tulong sa mga gawaing bahay. Nahihiya siyang nakikitira siya sa mga ito nang walang kabayaran. He did not have any cash. Wala ang wallet niya sa bulsa niya. Malamang ay nahulog iyon sa karagatan. May kuryente sa Santa Fe pero pangit ang TV reception kaya hindi ganaang nakakapanood ng telebisyon ng mag-ina. Mabuti na rin iyon. Hindi niya alam kung mapapabalita ang pagkawala niya at ayaw niyang ipaalam muna sa mga ito kung sino siya. Not revealing his identity and the return of his memory bothered him. Pero wala naman siyang masamang hangarin doon. Gusto lang muna niyang manahimik. Gusto niyang kalimutan kahit sandali ang buhay niyang napakahirap dalhin. Malamang naala-alang sa kanyang lolo niya. Iyon ang isa pang bumabagabag sa kanya. Pero sandali lang naman siyang mawawala. Sandali siya magpapasasa sa kapayapaang noon lang niya natagpuan sa tanang buhay niya. Ang lalim naman yan, nakakalunod. Napapiksi siya nang may magsalita mula sa likuran niya. Nakaupo siya noon sa nakatumbang puno ng niyog. Malapit iyon sa dalampasigan. Pagkatapos niya magwalis sa bakuran at ayusin ang mga panggatong na kahoy, ay tumuloy muna siya roon. Nagsabi siya kay Inay Melinda, ang inay ni Neri, na doon siya gagawi. Gumaan ang pakiramdam niya nang malingunan niya si Neri. Seeing her face simply brightened his day. May salbabida naman. Pakikisakay niya sa biro nito. Tumawa ito. Siya naman ay napangiti.
Ang sarap talaga sa tainga ng tunog ng tawa nito. In fact, he liked everything about her. Her smile, the sound of her laughter, the way she smelled. Pinigilin niya ang pag-arangkada ng imahinasyon niya bago iyon humantong sa kung saan. Tiyak niyang magiging saksakan ng komplikado ang lahat sa sandaling kailanganin na niyang balikan ng totoong buhay niya. Pinagmasdan niya si Neri. He could fall in love with her so easily and the idea scared him. Tiyak na hindi papaboran ng lolo niya si Neri. Base sa madalas mabanggit sa kanya ni Neri na kung ito ang masusunod ay hindi nito iiwan ng Santa Fe. Malamang na hindi ito magiging masaya sa syudad. May dumi ba ako sa mukha? O baka naman naaagnes na ang maskara ko? Sa totoo lang kasi alien ako at maskara lang itong anyong tao ko. Hirit nito. Siya naman ang natawa. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka matunaw na ako. Iyon ang iniisip ni Neri. Kung pagmasdan kasi siya ni Jordan ay para bang gandang-ganda ito sa kanya. Kinikiliti ng ideyang iyon ang lahat ng pwedeng makiliti sa kanyang pagkatao. Idanaan na lang niya sa biro ang lahat. Maganda ang maskara mo kung ganoon. Hindi halata na alien ka. Saad ni Jordan. Puro kakalukuhan, anya rito. Sino ba nagsimula ha? Ganti nito. Si Batman, napahalakak ito. You're really something, wika nito. Bigla siyang natahimik. Sa simula pa lang ay tila may kung ano ng taglay ito na masyado nakakaakit sa kanya. Pero alam din niyang hindi siya dapat makaadama rito ng kung ano-ano. Ni hindi nga niya alam kung may pananagutan na ito. Kung wala man, mukhang hindi siya uri ng babaeng babagi rito. Baka sa kilos at pananalita nito ang estado sa lipunan na posibleng kinabibilangan nito. Naalala tuloy niya ang payo sa kanya ng inay niya. Maghinay-hinay ka, Neri, sabi sa kanya ng kanyang inay nang madatnan siya nitong nakatanaw sa bintana. Pinapanood niya ang paglilinis si Jordan sa bakuran. Saan ho? Patay mali siyang tanong niya. Isang malamlam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi natin alam kung anong uri ng tao si Jordan, sabi nito. Ni hindi nga natin alam ang tunay na pangalan niya. Alam mo rin na darating ang panahong aalis siya. Kaya ingatan mo ang damdamin mo. Sa pagtatanong-tanong ng inay niya ay minasagap itong balita ng isa raw sa pagsabog. Para daw eroplano o helicopter iyon. Pero malayo-layo sa islang kinaroroonan ng Santa Fe ang napabalitang pagsabog at wala ngang direktang makapagsabi kung ano ang sumabog. Ang duda lang nila ay baka may kinalaman iyon kay Jordan. Natumbo kaagad niya ang tinutukoy ng kanyang inay. Kapag umalis na si Jordan ay malabong balikan pa sila nito dahil malamang na nasa malayong lugar ang buhay nito. Inay, napayakap siya rito. Ganun na lang ang lungkot na nadama niyang bunsod ng ideyang aalis si Jordan at kapag nangyari iyon ay mukhang malabo nang magpakita pa uli siya. Patatagin mo ang loob mo, Neri. Hinagod-hagod nito ang likod niya. Humugot ito ng hininga. Habang yakap siya nito ay ramdam niya ang tensyong tila namumula ito. Inay, nagtatanong ang tinig at mga mata niyang lumayo siya rito. Lalo siya nagtaka nang makita niyang nangingilid ang mga luha nito. Mabilisan itong pinahid ang mga luha nito. Bakit kayo umiiyak? Nababahalang usisa niya. Hindi maigting na pagtanggi nito. Talagang nagluluha mga mata ko kung minsan. Masyado sigurong tuyo ang hangin. Sige, maiwan na muna kita at dadaanan ko muna kay Mang Nadong iyong iniirimit sa kanyang kita. Sandali lang ako. Neri, huwag kang magpadalos-dalos. Pahabol na payo nito bago siya iwan. Napaigtad siya nang maramdaman ng pagdantay sa kanya ng palad ni Jordan. Akmang aatras siyang palayo pero napigilan niyo ng masarap na pakiramdam na kaagad na lumukob sa kanya dahil sa ginawa nito. Nagtama mga paningin nila at tila nababanaag niya sa mga mata nito ang damdaming sumasalamin sa nadarama niya. May tensyong bumabalot sa kanila at parang unti-unti rin silang nahihila palapit sa isa't isa hanggang sa magdaitin na nga ang mga labi nila. Para siyang nayanig sa sensasyong lumukob sa kanya. Sa wari nakalimutan niyang huminga.
Pero kahit siguro himatayin na lang siya at kapukusan ng hangin ay hindi iyon inaandahin dahil basta tumagal pa ang sandaling iyon na tila binalot ng mahika. Maghinay-hinay ka na rin. Pag-ukil-kil sa isip niya ng babala ng inay niya. Noon na niya pinilit lumayo kay Jordan. I'm sorry, anito. Tumangulang siya. Para kasing wala siyang kakayahang magsalita. If it's any consolation, I know I'm not married. Saad nito. Paano mo na siguro iyon? Bumalik na ang alaala mo? Sinaklot ng takot ang dibdib niya. Alam na kasi niya ang kasunod niyon. Aalis na ito. Hindi pa gaano. Pero may mga parteng naaalala ko na. At kasama roon ang kaalamang binata pa ako. Girlfriend, wala ka rin ba? Gusto sana niyang itanong iyon pero nakahiyaan niya. Still, I shouldn't have done that with I did. Hindi tama. Anito. Inabot nito ang palad niya. Hindi rin yata tama na hayaan niya itong hawakan iyon ng basta-basta. Pero ganun na lang ang pagtutol ng kalooban niya sa utos ng isipin niya na hilahin niya palayo ito ang mga kamay nito. Hindi siguro niya dapat hayaang mahulog dito ng todo ang loob niya pero parang hindi rin ganun kasama kung hahayaan niya ang sarili magpasaya sa mga maunting kaligayahang dulot ng presensya nito sa buhay niya. Hindi man ito matagal doon ay may magandang alaala rin iyong iiwan sa kanya. Let's take a walk. Ihaya nito sa kanya. Tara, pagpayag ka agad niya. Magkasabay silang naglakad sa baybayin. Naisip niyang di hamak palang mas masarap mamasyal doon kung may kasama. Depende sa kasama. Nawarin kaagad niya. Parang nangungulila ang kamay niya. Tila naghuhumiyaw iyon na maipaloob sa palad ni Jordan. At waring nahulaan naman nito ang lihim niyang hiling. Inabot nito ang kamay niya. Lalong sumaya ang nadarama niya. Naglakad sila sa dalampasigan hanggang sa tuluyan ng kumalat ang dilim. Kapag kuwan ay bumalik na rin sila sa bahay. Oh, natagalan yata kayo. Puna ng inay niya. Malayo-layo ho ang nalakad namin. Saad niya. Sige po, maghahain na ako. Tumuloy na siya sa kusina. Pero habang naglalakad siya palayo, ay ramdam niya ang pagkakapako sa kanya nang malamang may nanunuring na mga mata ng inay niya. Kabababa pa lamang ni Sito ng telepono. Asam niya ay huwag mapapabulaanan ng binalita sa kanya. Matagal-tagal na ring nawawala si Ermil at kahit pa hindi natagpuan ng mga labi nito ay nagsisimula ng mabuo ang paniniwala ng mga naghahanap dito na patay na ang kanyang apo. Hindi nga lang tumitigil sa paghahanap ang mga ito dahil binabayaran niya. Sa pagkakataong iyon ay minakausap daw mangingisda ang isa sa mga naghahanap sa kanyang apo. Hindi siya dapat karakarakang umasa pero nabuhayan siya ng loob. Iginala niya ang paningin sa silid ng kinaroroonan niya. Ang laki-laki niyon dahil siguro doon kaya lalong tumindi ang pinakaramdam niya sa pag-iisa. Hindi niya ay naasahan na magiging ganun ang estado niya. He was hoping for a puzzle of grandkids, pero may mga pangarap sigurong mananatiling pangarap na lang. Naging masaya naman ang pagsasama nila ng asawa niyang si Matilde. Inaamin niya, hindi ito ang itinuring niyang pag-ibig ng buhay niya. Pero natuto rin siyang mahalin nito sa sarili niyang paraan. It was just such a shame she died so early and while giving birth to what was supposedly their second son. Dahil doon ay naging uniko iyon na lang niya si Ramoncito Jr. But he even managed to outlive his son. Inunahan pa siya nito sa pagpunta sa hukay. Napailing siya. He shouldn't be alone. He hated it. Pero ano bang magagawa niya? Napahaplos siya sa nananakit niyang dibdib dahil siguro ng kalungkutan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.